Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din maba'd. Bago na tayo muli ay pumuri dumakila kay Allah Subhanahu wa Ta'ala, tayo magbigay pugay sa kanyang huling sugo na si Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sa kanyang kapamilya, sa kanyang panalig at sino man ang nagsunod sa kanyang hanggang sa huling araw. Noong nakaraang linggo po tayo ay pumasok sa paksain, sa pagtalakay, sa paksa sa kaigitan ng agahan o yung sahur. Sinabi natin ang sahur at suhur. Ito ay tumutukoy sa pagkain na kinain ng isang tao sa agahan o sa madaling araw. At ang sahur ay ang pagkilos o pagkain ng isa na umayon sa pagsunod sa pagtalima sa ginawa ng Rasulullah SAW, yung pagkain ng suhur. Next slide po siya. Tilakid din natin nakaraan yung maana o taarif bakit tinawag tong sahur o suhur, no? Bakit siya tinawag ng sahur at suhur? Sabi natin, alif lang ang pagkaiba niya at saka yung waw, sahur at suhur. Pakibasa po siya kanan. السحور هو الطعام الذي يأكل الإنسان أو يشربه في آخر الليل، وساميا سحورا لأنه يؤكل في وقت السحر وهو آخر الليل. Naam. So, mufassirun, papaliwanag sa pagsayang ito, tulad ni Sheikh Salih Al-Uthaymeen rahimahullah sa kanyang syar ng kitab ng Riyadus Salihin, na kaya daw ito tinawag na sahur o suhur kasi ito yung pagkain o pag-inom habang ang paligid ay madilim. Kaya siya tinawag na sahur. Ito yung bagay na napagtuturo sa atin kung tayo ay kakain ng agahan o sahur na maliwanag na o pasikat na yung araw, ito ay maling kaparaanan. Dahil ito ay kinakain sa huling bahagi ng gabi bago sumapit ang adan ng Fajr. Next slide po siya. Slide number 6. Sabi natin, ano ba yung kabutihan sa pagsasagawa ng sahur? Kasi sabi natin, kapag nakita ang bagong buwan, ito yung bagay na ipinag-uutos sa atin ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na gawin. Next slide po siya. Ayan, batay sa salaysay hadith, pakibasa ustaz na. عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الناس بخير ما أجتلوا الفطرة وآخره السحور. Naam. Ayon kay Sahal bin Sa'ad, kalugdanawa siya ni Allah na ayon sa sugo ni Allah sallallahu alaihi wasallam na hindi maaalis, no? Hindi tayo maaalis tayong mga kamuslimano sa kabutihan hanggat minamadali natin yung pagtatapos ng ayuno o yung iftar at pinahuhuli natin ang ating sahur. Sa hadith na ito, ayon kay Sheikh Salih Fawzan, ay binanggit na kung saan kung nais nating manatili ya'lu, no, la ya'lu, yung hadith na binanggit to, no, la ya'lu, hindi tayo maaalis, no, sa ibang ulat hindi mababawasan. Ibig sabihin yung kabutihan. Kaya kung tayo ay nagnanais na maging mabuti at manatiling mabuti sa panahon ng Ramadan, sa panahon tayo nag-aayuno, ay madaliin natin yung pagtatapos ng ating pag-aayuno at ipahuli natin yung pagkain ng ating sahur. Gustuhin kung kailan malapit na yung wakto ng Fajr, yun ang ideal na pagkain ng sahur. Next slide po siya. Kakibata po. عن أنس رضي الله عنه قال رسول صلى الله عليه وسلم tasaharu fa inna fi suhuri barakah. Ayan. Ayon pa kay Anas radhiyallahu anhu na ang sugo ni Allah sallallahu alaihi wasallam ay nagwika, kumain ng agahan dahil ang agahan ay may biyaya o mabiyaya, no? Kaya sa pagkain natin ng sahur o yung agahan na tinatawag bago tayo magsimula ng fasting, ito ay binibigyan ng baraka ni Allah subhanahu wa ta'ala. Next slide po siya. At sabi ng mga muhaddithin tulad ni Sheikh Salih Al-Uthaymeen rahimahullah na nabanggit sa hadith na ito, matututunan natin na yung pagkain ng suhur ay isang mabiyayang gawain, no? At nang tanungin ang butihing Sheikh kung ano yung tinutukoy sa hadith na mabuting gawain, ayon sa kanya na ito mismo yung pagsunod, no? Yung pagsunod sa bahagdan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walang iba kundi yung pagkain ng sahur. Ano daw yung mabuting gawain na yon? Yung pagsunod mismo sa sunnah ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dahil sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, faqad kana lakum
fi Rasulullahi uswatun hasana. Dahil katunayan na nasa inyong sugo ang mabuting halimbawa. At ang pagsunod sa kanya, sinabi natin ito ay bagay na mayroong gantimpala. No? Dahil ang sahur, ayon sa mga pukaha o maalim sa pambatas ng Islam, ang sahur ay gawaing ibada. Next slide po siya. Ay naman kay Sheikh Saleh Al-Fawzan, sino man anya ang kumain ng sahur ay nagpapababa o nagbababa si Allah sa taong iyon ng rahmah o kanyang habag. Yung rahmah na yon ay magsisilbing lakas sa atin sa buong araw. No, na kung saan sabi natin, hindi tayo kumakain sa buong araw, pero tayo nagkakaroon ng lakas dahil sa anong dahilan? Sa pagkain natin ng sahur. No, dahil sa pagsunod natin sa sunnah o ginawa ng Propeta Muhammad SAW, nagbababa si Allah ng habag sa sino mang nagsagawa ng sahur. Na kung saan ginagawang kafa, no? Ibig sabihin, ayos na o kompleto na yung kinain mong sahur para manatili kang malakas sa pag-aayuno mo sa umaga at maghapon. No? Next slide po siya. At tayong pamuli kay Sheikh Saleh Al-Fawzan, sa salisay na ito ating matututunan na taliwas ang ginagawa ng mga tao sa ating kapanahunan. Pakibasa po siya. وبعد الناس يبكرون بالتساهر لأنهم يشعرون مقدم الليل ثم يتساهل وينامون قبل الفجر بساعات. Na, sabi nga ni Sheikh Saleh Al-Fawzan, no, ito ay kabaliktaran, no, sa ginagawa ng mga tao na sila ay lumalabag sa sunna ng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ginagawa nila, kumakain sila ng maaga sa sahur, no? Sabi natin sila ay after ng Isya, no? Magkakainan na sila. Bakit? Dahil kanya-kanya sila ng programa. Yung iba nagpo-football o yung iba pumupunta sa mall, namamasyal. After ng kanilang mga gala at kung saan umikot-ikot, pag-uwi, pagod na, matutulog, yanamon, no? Sabi ng ating Butihensya. Pagkatapos noon, hindi na sila magsasagawa ng sahur. At ang iba pa sa kanila, haula, sabi doon, ay nakakagawa ng pagkakamali dahil sila ay nagdi-delay ng sala o kaya hindi nagsasala. Next slide po, Sheikh. Ayan. Ang unang binanggit dito ng ating Butihensya na pagkakamali, awalan, annahum samun gabal al-waqt as-siyam. No, sila ay nag-aayuno na bago pa man dumating ang pagtakda ng pag-aayuno. Kailan yung simula ng ating ayuno? Dapat sa ada ng Fajr. Pero dahil nga sila'y kumain ng maaga, nagpagod, nagpuya, tapos natulog, no? Bago pa man sabi natin, dumating yung tulat al-layl, yung bago pa man dumating, sumapit yung time ng salatut tahajjud na bago ang Fajr, ay natutulog na sila, tapos nagsisimula na silang mag-fasting. So ito ay unang mali na kanilang ginagawa ayon sa ating Butihensya kasi pinahaba nila yung oras ng kanilang pag-aayuno. Next slide po siya. Watanian, sabi natin, yatrakun as-salatul fajr ma'a jama'a. At itong mga natutulog na ito at hindi nagsasahur ay hindi nagsasala sa masjid, hindi nagsasala sa jama'a. Kasi bakit? Pagod, puyat. So ginagawa nilang tulog na lang, no? Ito'y bagay na pangalawang pagkakamali na ginagawa ng mga tao sa Ramadan. Next slide po siya. Pangatlo, at-talitha, rubbama ya'kuruna as-salah, no? Ito normal to, subhanallah, no? Sabi natin na ang mga tao dahil nga sa pagpupuyat nila, hindi nakakain ng sahur, tapos ang ginagawa, no, kung kailan yung oras ng pasok, kasi mapapansin niyo, no, karamihan naman nagtatrabaho sa Middle East. Kapag Ramadan, ang pasok natin nababago, no, either 9 o 10 ng umaga. Ginagawa nila, gigising nila ng mga 8 a.m., no, ligo, tapos bihis, tapos sala ng Fajr. 8 a.m. salat of Fajr, tapos pasok sa trabaho. Ito mga kamalian na ginagawa nila na binanggit ng ating Butihensya. Next slide po, Sheikh. Yan, pakibasa po siya. قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. At binanggit ni Allah subhanahu wa ta'ala patungkol sa mga taong ganito, no, na sila'y nagtataguyod, nagtatalaga ng kanyang sariling oras para sa sala nila. Ang sabi ni Allah, fawailul lil musallin, sumpa sa kanila, no, na sila'y nagdarasal, sa kanilang pagdarasal ay sahun. Sabi sa ibang tafsir, tatamad-tamad, lulugo-lugo, parang ayaw magsala. Next slide po siya. No? Sabi natin, kung ipinag-utos ang pag-aayuno sa mga naunang grupo ng mga tao, ano ang kaibahan natin sa kanila? Sabi, nag-aayuno sila, o nag-ayuno sila, nag-aayuno tayo. Anong kaibahan? Pakibasa po siya. قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون.
Ayan. Sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, o kayong mga naniniwala, inobliga sa inyo ang pag-aayuno kahalintulad ng pag-oobliga sa kanilang mga nauna pa sa inyo. At pinaliwanag natin ito ng karaan sa hukom ng siyam, no? Yung hatol sa pag-aayuno sa Ramadan. Sabi natin ito ay wajib. At binanggit to ni Allah na inutusan niya rin ang mga nauna. Hindi tulad ng ibang pinag-utos niya, tulad ng sala, wala siyang binanggit na ito yung pinag-utos sa nauna pa. Tulad ng hajj, no? Zaka, wala siyang binanggit. Maliban sa siyam. Sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, kutiba alal ladina min qablikum, na ang pag-aayuno pinag-utos din sa mga nauna. Sabi natin ito ay tashil, pagpapadali sa atin, pagpabalita sa atin, paglilinaw sa atin na meron ng inutusan ng ayuno. Kung kaya nila, na kaya natin. Kung may matanda noon, may matanda ngayon. Kung may babae noon, may babae ngayon. Kung may bata noon, may bata ngayon. Na kaya nila mag-ayuno, ay kaya din natin. No? Isa to sa mga binanggit. No? Pagbabalita sa atin, paglilinaw sa atin, na hoy mga Muslim, mga tagasunod ni Muhammad, hindi lang sa inyo pinag-utos ng ayuno. Ibig sabihin, meron pa nauna. Next slide po siya. Sabi pa ng Pasiro na ang bersikulong ito, na ating narinig, na binasa ng ating buting ustad, ay patunay na ang pag-aayuno ay inobliga din sa mga nauna pang tao. Ang pag-aayuno ay pinag-utos sa kanila tulad ng pag-uutos ni Allah sa tagasunod ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya malinaw na ang pag-aayuno ay hindi lamang nagsimula sa panahon ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at lalo na ito ay hindi pa uso-uso ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na tulad na inaangkin ng mga tao sa labas ng Islam at binabato sa ating mga Muslim na ang pag-aayuno ay nagsimula lamang sa panahon ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Next slide po siya. Ayan, batay pa nga siya sa salaysay o hadith, pakibasa po Ustad. وعن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فضل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أخلة السحور. Naam. Sabi ni Al-Amr bin Al-As, kalugdan ni Allah, na nagsabi ang sugo ni Allah sallallahu alaihi wasallam na ang kahigitan ng ating pag-aayuno, no, kumpara sa mga samahan ng aklat. Ano ba yung pagkakaiba natin, no? Sabi natin tayo lagi ang higit dahil tayo ang tinangi ni Allah sa lahat ng mga grupo ng mga tao, sa mga grupo ng mga propeta, no? Sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, waja'alnakum ummatul wasatah, na tayo hinira niya bilang panggitnang nasyon. Sabi pa sa aya, no, khairu umma tukrajat linnas, tayo pinakamainam na binuhay o pinalabas ni Allah na grupo ng mga tao kumpara sa lahat ng mga tao. No, bakit? Sabi natin, isa dito, pinaburaan tayo ni Allah, ginawa niyang mas higit, no, ni Allah subhanahu wa ta'ala nasyong ito dahil sa sahur. Kasi ang mga naunang nasyon, hindi sila nagsasahur, no? Pero ang bagay na ito ay ginawang malinaw at ginawang magaang sa umma na ito, sa nasyon na ito, alinsunod kung paano ipinag-utos sa atin ng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Next slide po. Yan. Pakibasa ko siya kana. في هذا الحديث التصريح في أن السحور من خصائص هذه الأمة وأن الله تعالى تفضل به علينا كما تفضل بغيره من الرخصة. Na, sabi niya, Sheikh Fawzan, ang hadith na ito ay naglilinaw sa atin, no? No, na matututunan natin na ang sahur, special lang dito sa nasyon ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na tayo pinaburaan ni Allah sa mga bagay na ito, tulad ng pagbibigay niya sa atin ng pabor ng ibang bagay, tulad ng Jum'ah, no? Sila Sabado, ang mga Kristiyano Linggo, tayo Jum'ah. Pabor to ni Allah. Ang Adan, no? Sabi natin, ang mga Hudyo, Torotot ang ginagamit. Ang mga Kristiyano, Kalembang, no? Tayo, ginagamit natin boses ng tao, Adan. Ito'y pabor sa atin, no? Subhanallah. Ganun din ang Salatul Eid at iba pa. Next slide pa po. Yan. Ay pamuli kay Sheikh Salih Uthaymin, nakaiba ang sahur ng nasyon ni Propeta Muhammad SAW kumpara sa mga naunang nasyon. Dahil mga Hudyo at Kristyano ay kumakain sa kalagitnaan ng gabi. Yung tinatawag natin na midnight snack, no? Gagawin nila, kakain sila in the middle of the night, tapos matutulog na sila at hindi na sila kakain ng sahur, no? Kung saan ito nagbibigay pahirap sa kanila. Bakit? Dahil umahaba yung oras ng kanilang ayuno. Next slide pa po. Yan. Samantalang ang nasyon na ito, ni Propeta Muhammad SAW ay pinaburan ni Allah dahil iniwan niya sa atin ang bahagdan ng Propeta Muhammad SAW, na tayo ay pinag-utusan niya na kumain sa huling bahagi ng gabi, na ito'y nagbibigay ng tulong sa atin at suporta, no, na kung saan tayo nananatiling malakas sa araw sa pag-ayuno at mas maiksi ang oras ng ating
haba ng pag-aayuno, no? Kasi bakit nagsisimula tayo sa Adan ng Fajar, samantalang sila, midnight of the night din na sila kakain. Subhanallah. Next slide po. At patungkol do sa tanong sa issue na binanggit sa atin, na sinagot naman ni Sheikh Bin Baz sa atin, no? Kung ang isang tao daw hindi nakapagsahur, no? Ito yung tanong kay Sheikh Bin Baz. Ano man ang maging dahilan nyo? Sabihin natin dahil busog, naimbitahan sa kainan, no? Naimbitahan tayo sa bahay ni Pres, no? Ni Pres Abdulaziz, may kainan sa kanila. Inabot tayo ng alas 11, alas 12 doon. Tapos pagdating natin ng bahay, no? Tas time ng sahur, bago magfajar, gigising tayo, busog tayo, no? Sabi nga natin, para kang bata, lumulungad ka pa dahil sa dami ng kinain mo. Ngayon, hindi ka kakain. No? Hindi ka kakain. Pero ang gawin mo, at least uminom ka ng tubig, kaya kumain ka ng dates, no? Subhanallah, kung busog ka pa. Ngayon, ang tanong, magiging tama ba ang iyong ayuno kung hindi ka magsasahur? No? Kasi busog, o kaya sabihin natin, puyat, pagod, ayaw kumain, no? So, anong gagawin? Hindi magsasahur. Pero dapat at least uminom tayo ng tubig o kaya kumain ng dates, no? Para masunod lang natin yung sunna ng Rasul. Ngayon, tama ba yung ayuno ng isa kung hindi siya nakapagsahur? Next slide po siya. Sabi din ng Sheikh Bin Baz, rahimahullah, hindi kondisyon, hindi syurut, no? Hindi syurut ang sahur. Ibig sabihin, tama ang ayuno mo kahit hindi ka nagsahur, no? Kung ang isa ay hindi kumain ng sahur, sa anong pamang dahilan, ayo kay Sheikh Bin Baz, tama ang kanyang ayuno. Ngunit, pinapayuhan ng bawat isa na huwag iwanan ng biyaya ng gantimpala ng sahur. Kasi yun ang sabi ng Rasul, sallallahu alaihi wasallam, no? Tasaharu fa inna suhuri barakah. Magsahur kayo kasi sa suhur ay may baraka. At binanggit natin kung ano yung baraka na yun. Nagbababa si Allah ng habag sa tao na kung sino man yung nagsagawa ng sahur ay binibigyan tayo ng lakas ni Allah, no? Sa araw ng pag-aayuno, no? Subhanallah. Next slide po siya. Ngayon sabi na, ano bang mainam kainin sa sahur? Kakain tayo ng sahur, no? Ano bang pinakamainam na kainin? Next slide po siya. Dahil sinabi ng mga scholar na ang mainam na sahur ay ang tamar. Ano yun? Dates, datiles. Pakibasa po siya. والنبي صلى الله عليه وسلم على سهور الثمر فقال يأمى سهور المؤمن الثمر. Yan. Rawah Abu Dawud. Sinabi niya yung Propeta Muhammad SAW mula sa ulat, no, ni Abi Dawud sa kanyang rawaha na ang mainam na sahur ng isang mu'min ay ang tamar. No? Sabi ng Rasul SAW na as-sahur. Yu'am as-sahur al-mu'min at tamar. Ito yung mainam na sahur natin. Kaya ito yung bagay na tinuturo sa atin kung busog ka dahil kumain ka ng karne, roasted beef o kung ano man yan, at least kumain ka ng tamar dahil ito ay mainam, no, na sahur ng isang mu'min. Next slide po siya. Yan, kaya tanong natin kung tamar ang binanggit ng Rasul SAW na mainam na sahur ng isang mu'min. Ibig bang sabihin nun, pag kumain tayo ng kanin, hindi mabuti ang ating sahur? Next slide po siya. Ayan, basa po siya kala. أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال السهور كله بركة فلا تدعوه ولو أن بجاره أحدكم جرأة من معه فإن الله وملائكته يصلون على المساهرين. Rawah al-Ahmad. Sinabi niya na رواه أحمد. ayon sa sugo ni Allah sallallahu alaihi wasallam nagsabi na ang sahur, lahat man daw ng uri na kinain mo sa sahur ay mabiyaya. Huwag lang yung pagkain haram, no? Sabi natin lahat ng kinain natin sa sahur ay mabiyaya kasi yung pagkain sa sahur, yung pagsunod pa lang sa sunna ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, kung yun ang naging niya mo, ay mabiyaya na siya, baraka na siya, no? Tasahuru fa inna suhuri baraka. So sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, ano man yung kinain nyo sa sahur, mabiyaya, ang sabi ng Rasul. Pero ang pinakamainam, ang dates. Yun ang dapat nating linawin, no? Kaya sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, huwag niyong iwanan, huwag niyong talikuran ang gawaing sahur kahit na paglagok o paglunok ng tubig. Iba kasi yung paglaklak, no? Sabi na paglaklak dire-diretso no? Ito yung paglunok, diba? Yung paglagok, inom ka, no? Lunok, tapos tigil kasi nga busog, no? Kahit paglunok lang ng tubig at meron binanggit pa ang ibang mga musyayak dito, tulad ni Sheikh Akil, no? At saka isa pang butihing sheikh na sabi niya, yung paglagok ng kahit 3 lagok ng tubig para lang masunod yung sunna ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, ito ay bagay na tinuturing na pagsunod sa sunna ng Rasul sallallahu alaihi wasallam na tasaharu. Ibig sabihin yung pagkain ng sahur. Next slide po siya. Ayan. Tapos binanggit dyan, bakit siya
mainam, no? Bakit siya mubarak? Kasi si Allah at ang mga anghel, no? Pagkatapos ni Allah, ang mga anghel ay nananalangin sila para sa mga nagsasahur, no? Kaya yun ang biyaya, mashallah, no? So sabi pa rito, pakibasa pa siya kana? وينبغي للمتسهر أن ينوي سهور أمثل أمر نبي والأقتدى بفعاله ليكون سهوره عبادة. Na. Sabi natin na ayon sa ating butihing Sheikh, no? Al-Fawzan, na kaya dapat, no, ang isang Muslim, no, tayo ay magsahur at maglayon tayo, mag-intensyon ng ating gagawin ay pagsunod sa utos ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kasi kung ganun yung layunin mo, bakit ka magsasahur? Kasi susundin ko yung pinag-utos ng Rasul. Tasaharo, no? Magsahur kayo. Yung bagay na yun, sabi ng ating butihing Sheikh na kailangan yun ang ating layunin pag magsasahur tayo, no? At maglayon tayo na gagawin natin yon ayon sa pagsunod sa Kanya, no? At ang pagkain ng suhur ay gawaing pagsamba. Kita niyo, kakain tayo ng suhur, gawaing pagsamba. Bakit? Kasi ito ay alinsunod sa ginawa, pinag-utos ng Rasulullah SAW, no? Kasi sabi natin ang ibada, dalawang kondisyon para matawag siyang ibada. Una, gagawin para kay Allah at gagawin alinsunod sa ginawa ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaya ayon sa kanila, ito ay gawaing pagsamba. Sahur, ibada, no? Mashallah. At dapat nating hangarin na magkaroon tayo ng lakas para sa pag-aayuno upang tayo ay gantimpalaan para dito. Sabi natin, pagkatapos natin malaman, matutunan na ito ibada, no? Dapat nating matutunan din na ang sahur ay magdudulot sa atin ng lakas para sa paggising natin sa umaga at humarap tayo sa ating gawaing makamundo, trabaho man, negosyo man, no? Ay magkaroon tayo ng lakas. At dito, gagantimpalaan tayo ni Allah. Next slide, please. Ayan. Ngayon, tanong na gaano ba yung kahaba? Gaano ba yung distansya ng pagkain ng sahur at salatul fajar? Gaano ba ang haba, no? Now, next slide po. Ayan. Sabi na dito, ang sunnah kasi doon, no, na tu'akhir as-suhur. Dapat ipahuli natin yung sahur, no? Na wala namang pangamba na kung saan yung pagpapahuli natin ay hindi tayo aabutan ng fajar. Dahil ito ang ginawa wa annahu fa'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sabi nga sa isang salisay o hadith, pakibasa po na. وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قمنا إلى صلاته قيل كم كان بينهما قال قدر 50 آيات. Inshallah. Matapakot tayo. Sabi na Zaid bin Thabit, kagdanawa siya ni Allah, na nagsalaysay, nagbalita sa atin na sila daw ay nagsahur kasama ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, no? Mashallah. Sasahur sila kasama ang Rasul, mashallah. Pagkatapos kami ay tumayo, sabihin pag galing nilang kain ng sahur, tayo diretso saan? Salah. Diretso ng masjid, no? Ngayon tinanong siya ng ibang mga sahaba, sabi niya gaano ang haba ng pagitan nila? Ibig sabihin yung pagkain nilang sahur tapos pagpunta ng masjid, no? Sabi niya, takriban higit kumulang na 50 aya. Sa ibang ulat, sa ibang rawi, no? 50 o takrauna 50 aya. Sabi, sapat na yung pagbasa ng 50 aya. Yung sabihin yung magbasa ka ng, halimbawa, sabihin natin na Suratul Naba, tapos 10 aya muli sa Suratul Nazi'ah, para siyang ganong kahaba. Yun yung pagitan ng mula pagkain ng sahur at adan ng fajar. No? Ganun lang siya kahaba. Yung sabihin, masyado siyang malapit. Sa anong dahilan? Para tayo ay magbigay ng para ito ay magbigay sa atin ng lakas. Paiksiin yung panahon ng ating pag-aayuno. Next slide po siya. Ayan. Pakibasa po siya kana. قلنا لأنس كم كان بين فرغهما من سحوركما ودخولكما في صلاة قال قدر ما يقرأ الرجل 50 آيات رواه البخاري. Naam, sabi doon na sinabi ni Anas radhiyallahu anhu na gaano daw katagal ang pagitan ng pagkain ng sahur at pagtungo sa pagdarasal. No? So nilinaw nila to. Kasi bakit ganito ang mga sahabi radhiyallahu anhu? Bakit kasi ginugusto nila, nilalayon nila, ninanais nila na sundan ang ginawa ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, no? Sabi nga natin, faqad kana lakum bi Rasulillahi uswatun hasanah. Katunayan sa inyong sugo mabuting halimbawa. At sabi pa ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, alaykum bisunnati, na tayo tumalima sumunod sa kanyang bahagdan. So ito yung ninanais ng mga sahaba, kaya nililinaw nila. Paano yung haba? No? Gano yung haba? So sinabi ngayon ni Anas,
na ito ay higit kumulang na 70 bersikulo na binasa ng isang tao. So malinaw dito sa hadith na ito, no? Kaya ganun lang kaiksi. Kaya kung magsasahur ka ng alas 12, ay taliwas ka sa sunnah. Magsahur ka ng 1:30, taliwas ka pa rin sa sunnah. No? Magsahur ka ng 2:30, taliwas ka pa rin sa sunnah. Magsahur ka ng 3:30, taliwas ka pa rin sa sunnah. Ngayon, kung 4:30 ang adan, kumain ka, sabihin natin ng 4:10, 4:15, so sabi natin, kung ganun ang haba ng pagbabasa ng kamsina aya, di pasok ka sa sunnah ng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Next slide po siya. Yung sabi natin, maari bang kumain at uminom bago sumapit ang adan ng Fajr? No? Nakita nga natin, natutunan natin yung sunnah. May mga awam pa o Muslim nagtatanong, pwede ba daw kumain? Ibig sabihin, bago pa mag-adan ng Fajr? Next slide po siya. Pakinggan natin. Pakibasa po. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان لي رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤذنا بلال وابن أمي مكتوم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بلال يؤذن بليل فقولوا واشربوا حتى يؤذن ابن مكتوم. Naam. Ada yu'adhinu Maktum. Anong nililinaw sa atin dito? No? Na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay meron siyang dalawang taga-adan, no? Dalawang tagatawag ng adan. Ang unang nag-aadan si Bilal, no? Ngayon sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakulu wa yashrabu, kumain ka't uminom, no? Hanggat hindi nagtatawag ng adan si Ibn Maktum. Na ayon nga sa mga rawi at ulat ng mga muhaddithin, si Ibn Maktum, hindi siya nag-aadan maliban na ibulong sa kanya, hoy, Fajr na. Saka siya mag-aadan. At si Bilal, nag-aadan siya sa Lail, ibig sabihin bago ang Fajr. Sa anong dahilan bakit ito ginagawa sa Madina? Ay sa paliwanag ng mga ulama, isa dito si Imam An-Nawawi, pinaniwag sa atin Shaykh Shalih Al-Taimi rahimahullah, na ito ay hudyat, yung adan ni Bilal, hudyat to para sa mga nagsasalatul tahajjud. Natapusin na nila yung salatul tahajjud nila at sila ay magsahur. No? At ganun din ito ay hudyat sa mag-aayuno o magsahur na kayo. Okay? Kasi may mga bata, matanda, at mayroong mga kababaihan, maaaring may dalaw, hindi magsasahur. So, nag-aadan sila para hudyat to, oy, magsahur na kayo. Ngayon, mag-aadan muli, pangalawa, si Ibn Maktum. No? Sasabihan siya kasi yung bulag, hindi nakikita ang horizon kung ando na yung puting guhit. So, sasabihan siya at matik to, sasabihan siya, o mag-adan ka na. Pag nag-adan siya, ibig sabihin yun yung time ng Fajr. So ganun siya kaiksi, sabi natin, no? Yun ang panahon kung pwedeng pagkain o kailan tayo pwede pang kumain. Ibig sabihin, kapag nag-adan si Bilal, yun yung time sabi natin na bago ang Fajr, pwede ka pang kumain. Sige, kain ka. Ang hudyat ng pagtigil ay ang adan ng Salatul Fajr para maging malinaw sa atin, no? Kasi yung iba, tumitigil na sila ng pagkain tulad ng binanggit ni Shaykh Shalih Al-Fawzan dahil sa puyat tulog, pinahaba yung ayuno. Yung iba naman, maaga silang tumitigil. Parang ginagawa na nilang haram sa sarili nila yung pagkain at pag-inom kahit hindi pa naaayon sa batas. Ang batas, sabi natin, ang ayon sa Sharia, na ang pagtigil ng pagkain at pag-inom at pakikipagtalik sa ating may bahay ay ang adan ng Fajr. No? Next slide po siya. Ayan. Naam. Kaya dito nilinaw sa atin na ito ay bagay na tubayyina lakum. Nilinaw sa atin ng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ngayon sa atin, maaaring sa lugar nyo, hindi ko alam, pero dito sa atin, isa lang ang adan. No, kaya tayo ay nagsasanay tayo na gumising na maaga bago pa yung adan, mag-prepare para kumain. No? Ang problema, kapag walang masjid sa ating lugar at di tayo marunong tumingin at sumilip sa kalangitan, no, ng waktu ng Fajr o time ng Fajr, doon tayo minsan nagkakaproblema. Kaya ito ay bagay pagtuturo sa atin kung ganong kadali ang relihiyon. Masya Allah, tabarakallah. No? Kasi sa Madina, ginagawa nilang practice ito. Bakit? Para maging guide sa mga kamusliman, para maging madali sa kamusliman ang pagsasagawa ng ibada. Meron silang dalawang taga-adan. Next slide po. Siya ka na. 35. Sabi natin, ngayon paano magsasagawa ng intensyon ng isang Muslim sa pag-aayon sa buwan ng Ramadan? No? Sabi natin, yunawi. Magniniya tayo, maglalayon tayo. Paano tayo gagawa? Next slide po siya. Yan dito dahil sinabi ni Shaykh Shalih Al-Fawzan, pakibasa po siya kana. ولا بد أن ينوي الصيام الواجب من الليل
ولو نوى الصيام ولم يستيقظوا إلى بعد طلوع الفجر فإنه بماسك وصيامه صحيح تمام إن شاء الله. Yan. Sabi ni Sheikh Saleh Fawzan dito, kailan ba dapat mag-intensyon sa pag-aayuno sa buwan ng Ramadan? Ayon sa kanya, siya ay dapat maglayon o mag-intensyon ng obligadong pag-aayuno sa gabi. Sabihin sa gabi. Dahil kung siya ay maglayon ng intensyon sa gabi, pagkatapos siya ay nahuli ka magising, no? Na-late ka magising. Paggising mo, uy, adna na ng pajer, di ka nakapag-sahur. No? Kung magniniya ka raw, late na. Kasi pajer na no? Subhanallah. Kaya mashallah yung kaalaman o hikman nito ni Sheikh Saleh Fawzan. Sabi niya, kaya mas inam sa gabi bago ka matulog, no? Magniya ka na mag-aayuno ko sa Ramadan. At pinapayo niya to na gawin gabi-gabi. Pinapayo niya na ito ay gawin gabi-gabi. In case daw na mahuli kang gumising, so nakapag-niya ka na, nakapag-intensyon ka na ng pag-aayuno, so sakop na to. Ayon sa kanyang pananaw. Next slide po siya. Ayan. Ngunit ayon naman sa ibang mga mupassir na nagpapaliwanag sa paksang ito, pakibasa po siya kana. تكون النية بالعزم على الصيام ولا بد من تبية نيات صيام رمضان ليالي كل ليلة. At sabi pa ni Sheikh Saleh Fawzan dito, mayroong mga ibang scholar na nagsabi na ang paglalayon, pag-iintensyon sa pag-aayuno sa Ramadan ay gabi-gabi, no? Kinakailangan daw gabi-gabi bago sumapit yung tinakda ng pag-aayuno. Ibig sabihin, kailangan siya gabi-gabi, no? Kasi yun na ang sinabi, ayon sa kanya na pananaw din ng ibang mga scholar. Kaya tayo, kung tayo maglalayon, magniniya tayo sa ating pag-aayuno, bago tayo matulog sa gabi, no? Maglayon na tayo na, inshallah, kung buhay na ako ni Allah, magising ako, magpapasting ako. At ayon sa kanya, gabi-gabi ng Ramadan, no? Nagagawin natin to. Kaya ngayon sabi natin, may mali ba kung ang gawin natin ay one shot lang bago Ramadan? Next slide pa siya. Pakibasa pa siya kana. ذهب بعض أهل العلم إلى أن ما يسترد فيه التتابع تخفي النية في أوله ما لم يقطعه لأذر ويستنف النية. Sabi ng ating buting Sheikh dito, ang iba namang scholar daw ay nagsabi na meron silang ibang pananaw patungkol lamang kung halimbawa paulit-ulit yung gawaing pagsamba. Na ayon sa kanila, sapat na tayo magtaguyod ng isang intensyon kung ang bagay na ginagawa o ibada ay paulit. Halimbawa, no? Ito binanggit din to ni Ibn Rajab. Na halimbawa sabihin natin na sa unang gabi ng Ramadan, in-announce na sa masjid, no? O bukas fasting na, tarawih tayo ngayon, no? Pagkatapos mo magtarawih, umuwi ka ng bahay, no? Pwede ka na maglayon, pwede ka na mag-intensyon, no? Ay kay Ibn Rajab, sabi mo maglalayon ka. Mag-aayon ako sa buong buwan ng Ramadan kung buhayin ako ni Allah, no? Maglalayon ka na. Ayon sa kanila, ito ay kafana, tama to. Pwede na rin gawin, no? At ayon pa sa kanila na maliban lang kung ang ating gawain ay naputol. So paano siya mapuputol? Para doon sa isa na dinatnan ng dalaw. Sabi natin, nung umpisa, naglayon siya, di ba? Na siya mag-aayuno sa buong buwan ng Ramadan. Dinatnan ng dalaw, naputol yung gawain. Ayon sa kanila na dapat niyang ulitin pagkatapos ng kanyang dalaw. Halimbawa, magtutuloy siya ng ayuno, maglayon siya ulit, no? Mag-i-intensyon siya ulit. Mag-aayuno ako sa mga natitira pang araw ng mga Ramadan. So dapat siya ulitin kung maputol, no? O kung natigil. Sa ganitong sitwasyon, ayon sa kanila na dapat muling mag-intensyon ang isang Muslim. Ngayon sa batayan nila patungkol doon sa halimbawa sa mga lalaki, maglayon kayo na unang araw ng gabi ng Ramadan. No, maglalayon, sabi mo bukas kasi nauuna sa atin ng gabi bago ang araw. So una ang pag-announce ng fasting bukas kasi nauuna yung gabi sa atin. So dumating yung unang gabi ng Ramadan, maglayon ka na. Mag-aayuno ako sa buong buwan ng Ramadan. So sabi ayon sa kanila, pwede rin to. No? Kasi ayon sa kanila, kung tatanungin nyo ang mga kamusliman sa buong mundo, tatanungin nyo, mag-aayuno ba kayo sa buong buwan ng Ramadan? Sabihin nila, oo. No, ito ay mga bagay na sabi natin na nakasanayan ng mga Muslim at kanilang ginagawa. Kung ganito man, ayon sa kanya, sa ibang mga pananaw na scholar, ay pwede na rin gawin ito. Sa unang gabi lang tayo ng Ramadan mag-aayuno. Maliban lang kung ikay dinatnan ng iyong buwan ng dalaw or nagkasakit ka doon sa Ramadan at ikay tumigil ng pag-aayuno. Kapag naputol, magniya tayo ulit.
no, para do sa mga natitirang mga araw na ipag-aayuno, no? Ito ay sabi nating kaiba sa pananaw ni Sheikh Saleh Fauzan. Ang kanya tinuturo, gabi-gabi tayo anya magnawi o magniya. Next slide po siya. Yan, pakibasa po. وهذا هو الصح لأن المسلمين جميعا لو سألتهم لقال كل واحد منهم أنا نويت الصوم أول الشهر إلى آخره فإذا لم تتحقق النية حقيقة فهي محققة حكيما. Okay, ayun dito kay sa Fauzan na ito yung pananaw na ibang mga scholar kasi nga ito yung nakasanay ng mga Muslim sa buong mundo. Kung tatanungin mo sila, mag-ayuno ba sa buwan ng Ramadan? Sabi nila oo, no? At ito ay ginagawa nila sa unang gabi ng Ramadan. At ang layunin nila dito, hangarin nila, inshallah, kung buhayin sila ni Allah ng buong Ramadan, mag-aayuno sila hanggang sa kahuli-hulihang araw ng Ramadan. Kaya ayon sa kanila, kung ito'y ginawa, muhakkika, no? Tunay niya itong ginawa, ay sakop na siya. Pwede na. Pahuwasah. Tama raw yung kanyang ayuno. Kaya huwag kayo malilito ha. Iba-ibang paliwanag to na inilalahad natin para matutunan nyo. Next slide po, share. Ngayon, sabi natin, ang intention ba ay kondisyon para maging tama ang pag-ayuno? Sabi natin, hindi ako maglalayon. O nakalimutan ko mag-intensyon. Tama ba yung ayuno ko? Tama ba yung fasting ko? Next slide po, share. Basa po, sorry. Ikhtilaf. Tama po dito tayo, 41. Slides 40 po. Slides 40. Ayan. Slides 40. الاختلاف في النية فذهب الحنفية والحنابلة إلى أنها شروط في صحيح الصوم. Ayan. Ayon sa mga Hambali, no? Kung Hambaliya kayo, for sure kung nandiyan kayo sa Saudi Arabia, Hambali ang sinusunod nyo, no? Okay, Hanafiya, ito isa parte ng India, Pakistan, Bangladesh, no? Hanafi. Sabi natin, ayon sa kanila, ayon kay Imam Hanafi at Imam Ahmad ibn Hanbal, Hambaliya, ayon sa kanila na ang intensyon, ito ay kondisyon para maging tama. Kasi ano ang kanilang dahilan? Inna a'malu binniyat. No? Ang layo na intensyon ay, sabi natin, dito umaayon at dito hinatulan ang ating gawain. Kaya ito ay muhim, mahalaga. Kaya ayon sa kanila, ito ay kondisyon. Ang pag-aayuno sa Ramadan. Kaya ito ay kailangan, no? Kailangan maglayon tayo bago tayo mag-ayuno. At ayun nga, pwede natin gawin gabi-gabi o sa simulang gabi ng Ramadan. Next slide po siya. Slide 41 na. Pakibasa po. وذهب المالكي والشافعي إلى أنها ركن يدافع إلى الإمساك. Na. Ayon naman kay Imam Malik at Imam Ash-Shafi'i rahimahullah ay nagsabi na ang intensyon ay isa sa mga haligian niya. Ano haligi, no? Ibig sabihin, para maging tama ang ayuno, kailangan magniya. Kasi ito ay haligi ayon sa kanila, no? At ito ay katulad o kahalintulad ng pag-iwas sa mga bagay na nakakasira. Sabi nga natin, ayaw natin kumain, ayaw natin uminom, pag nag-aayuno, ayaw natin tumabi sa ating may bahay kasi ito ay nakakasira ng ating ayuno. Ayon sa kanya, ganun din to yung intensyon. Masisira ayuno mo kapag di ka nagtaguyo ng intensyon na ikaw mag-aayuno sa araw ng Ramadan. No? Next slide po. Na. Sabi natin, anong tinatawag nilang imsak? Pagtigil nila sa ayuno bago pa man mag-adan ng Fajr. Ito yung nangyayari sa Malaysia, Indonesia, at meron nangyayari din to sa parte ng to say the word, no, Zamboanga, Hulu, Sulu, no, Tawi-Tawi, no, subhanallah, may tinatawag silang imsak, no? Pakibasa po, Sheikh. قال الحافظ ومن البدع المنكرة إيقاع الأذان الثاني قبل الفجر بنوم. Sabi ngayon ng ating butiing mufassir, Hafid Ibn Hajar, tawid na mula sa mga masasamang bid'ah na nasa atin kapanahunan, yung ginagawa nilang pangalawang pagtawag, no? Kasi parang sa kanila nagiging tatlo, 'di ba? Nabanggit ko kanina, unang adan si Bilal, tapos si Ibn Maktum. Ngayon ang ginagawang bid'ah ng mga tao, tatlo na ngayon. Bakit? Ginagawa nila mag-aadan, yung unang adan, ito
Ito nangyayari to sa Malaysia, Indonesia, and Bangladesh, no? At somewhere sa atin sa Kamindanawan. Ginagawa nila, nag-aadan, yun ay hudyat na para kumain na kayo. Parang ganun ba? Kumain na kayo. Yung iba, nagbagamit pa ng tambol, no? Lumiligid sa mga kabahayan. Wayadulillah. Ito'y bid'ah na. Ayon kay Hafid ibn Hajar ginagawa sa ating kapanahunan. Ngayon, yung pangalawang adan na ginagawa nila, mag-aadan ulit. No? Ang muadzin ng Rasul sa kanyang kapanahon sa Madina, dalawa lang. Pero sila may 3 adan. No? Masyala, dinagdagan. So ngayon, ginagawa nila, yung pangalawang adan na yon, yun yung titigil na sila bago pa mag-adan ng Fajr. Tigil na. Kasi bakit? Para daw ilagay yung kanilang sarili sa safe na lugar. At ayon kay Hafid ibn Hajar, ito ay bagay na bid'ah. Bakit? Kasi ang utos ng Rasul, kumain at uminom hanggang sa mag-adan si Ibn Maktum, which is yun ay tamnang Fajr. Ginagawa nila, ayon pa kay Hafid ibn Hajar, rahimahullah, ginagawa nila to 1 oras bago pa ang adan ng Fajr. So pinahaba nila yung fasting, mga bagay na paglabag nila sa Rasul SAW, at tinatawag nila itong imsak, pagpigil. Ba't mo pipigilan eh hindi pa nga Fajr? Next slide po siya. No? Sabi natin, ito ay tanyag na ginagawa sa ibang mga kabansaang mga Muslim. No? At hindi tayo ligtas dito, meron tayo dito. Tinatawag nila itong imsak. Ito ay bagay na bid'ah ayon sa mga scholar. Kasi ang nagsisimula ang ating imsak o pagpigil sa time na sumapit na ang adan ng Fajr. Pero ginagawa nila, meron pa sila ulit adan bago ang Fajr o waktu ng Fajr, which is tinatawag nilang imsak. Ito ay bagay na bid'ah ayon kay Hafid ibn Hajar. Ito ay bagay na taliwa sa sunna ng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maririnig nyo to. Lalo kung meron kayong mga kasamahan, kaibigan, sabihin natin na nagpa-practice sa mga tagasunod ng Shafi'iyah dito sa Southeast Asia, tulad ng Indonesia, ng tinatawag natin na Malaysia at Bangladesh, no? Magawa sila niyan, astaghfirullah. Next slide po siya. Yan, sabi natin, al-bab ta'ajjal al-fitr, o yung futur, ma yuftiru alay. Ito naman yung paksa patungkol doon sa pagmamadali natin sa pagtatapos ng pag-aayuno. So, tinlaki natin yung sahur. Ngayon naman, pagtatapos yung iftar. Ang sunod dito, madaliin. Kasi yun ang sabi ng rawi mula kay Masyruk. No? Madaliin natin pagtatapos ng ating ayuno kung gusto nating manatiling mabuti. At ganun din tatalakay natin, inshallah, yung kung ano yung kinain dito. Kung hindi man natin matapos to, next week ituloy natin to. Bid nila, kung buhayin tayo ni Allah. Next slide po siya. Pakibasa po siya, kana? عن ساهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الناس بخير ما أجلوا الفطر. Yan. Sinabi ni Sa'ad bin Sa'ad, kalagdan naman siya ni Allah, na ang sugo sa usalam ay nagsabi, hindi maaalis ang mga tao sa kabutihan hanggat sila ay nagmamadali sa pagtatapos ng pag-aayuno. Hindi tayo maaalis sa kabutihan hanggat minamadali natin pagtatapos ng ayuno. Kaya yun yung ihabilin sa atin ni Saksala Fawzan na kung nais natin manatili at maging mabuti sa mga araw ng Ramadan, madaliin natin pagtatapos ng ayuno at ipahuli natin ang sahur. Next slide po siya. Pakibasa. سعد أحمد أن أبي دار وأخروا السهور. Naman, sabi pa, dagdag pa ni Abidar doon mula sa ulat ni Ahmad sa kanyang musnad, no? At ipahuli ang sahur, no? Ito yung bagay na magpapanatili sa atin na mabuti. At sabi doon, hindi tayo mawawala. Ano yung kabutihan na yon? La ya'lu, no? Next slide po siya. Slide po, pakibasa po. قال له لا يزال الناس بخير. في حديث أبي هريرة لا يزال الذين ظاهرة ودهور الذين مستلزم لدوام الخير. قوله وأجلوا الفطر. Sabi, hindi tayo maaalis. Sino? Yung mga tao sa kabutihan. Saan ang dahilan? Mula doon sa hadith na Abi Hurairah radhiyallahu anhu, na tayo mananatili sa mabuti. Tandaan nyo to, no? Ito lang ang matutunan nyo, mashallah, no? Sabi natin dahil ito ang ating paksa. Pagtatapos ng pag-aayuno, no? Sabi natin, ang ating pagtatapos ng ayuno, kung mamadaliin natin, ibig sabihin, sa kasiguruhan na dumating na yung Maghrib, ay bagay yun na maglalagay sa atin sa pagiging mabuti sa mga araw ng Ramadan, no? Next slide po siya. Ayan. Dahil sabi ng ni Imam An-Nawawi rahimahullah, dahil ang mga tagasunod ni Isa alayhis salam
ang mga ahal kitab, ang mga Kristiyano noon. Sabi nga natin, si Allah ay nag-utos ng mga anang pag-aayon din sa mga nauna pang tao. Ibig sabihin sa kaum ng Hudyo, sa kaum ng Kristiyano, pinag-utos din ni Allah itong pag-aayon. Ayon sa kanya, na ang mga tagasunod ni Isa, ang mga Nasara, no, sila ay tumalikod, no, sa kaparaanan na iniwan sa atin ng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ginagawa nila kung ano yung ginagawa ng mga Shia. Ano ba to? Sabi natin, sila ay hindi nag-i-iftar maliban lamang na meron ng bituin sa langit. No? Sabihin, kahit nag-maghrib na, nag-adhan na sa masjid, hindi pa sila agad nag-i-iftar. Bakit? Naantay nilang talagang dumilim yung paligid. Kasi ang sinusunod natin, ghurub asyams. Ito'y bagay na mashallah dapat yung matutunan ba? Yung ghurub asyams. Kasi inaakala ng iba, kahit maliwanag pa yung langit, o sabihin natin na ma-orange yung langit, no? Sabi niya, ay, hindi pa maghrib kasi may orange pa eh. Ang binabanggit dito yung ghurub asyams, lumubog na yung araw. Ngayon yung rays niya, lumubog na yung araw sa horizon, pero meron pang tirang liwanag sa langit na nagkukulay orange. Ang tanong, dapat na tayo magtapos ng ayuno? Yes. Kasi bakit? Ghurub asyams, lumubog na yung araw. Pero ang mga Shia, ang mga ahlul kitab, tulad ng mga Nasara, ang ginagawa nilang pag-aayon ng mga tagasunod ni Isa na to, hindi pa sila nagtatapos. Kasi bakit? Naantay pa nilang dumilim. Inaantay pa nilang lumitaw yung bituin, which is bagay na mali. Kasi again, pinahaba nila yung kanilang pag-aayon. Next slide po siya. Inshallah. Pakibasa po. واتفق العلماء على أن محل ذلك إذا تحقيق غروب الشمس بالرؤيا أو أخبار الذن وقضاء عدل واحد في الرجيه. Naam. Sabi ng ating Sheikh na nagkasunduan niya ang mga ulama, no? Ang tafaqul ulama, no? Sabi natin ito yung mutafaqun ali, naririnig, no? Nagkasundo sila, no? Na kapag napatunayan na ang araw lumubog na, kaya dapat alam nyo, kasi kung kayo'y uuwi, lalo yung mga nasa abroad, kung uuwi kayo ng Pilipinas, at pupunta kayo sa lugar at maninirahan kayo sa lugar na walang kamusliman, dapat alam nyong uriin sa kalangitan, sa ulap, kung maghrib na ba o hindi pa. No? Bakit? Kasi kapag nasiguro natin na lumubog na yung araw, kung makikita niyo yung picture yan, pinakikita ni Sheikh Adnan, yan ang isang sample sa Ghurub asyams. Lumubog na yung araw, wala na yung disk ng araw, wala na yung bilog ng araw, lumubog na siya. Lumubog na sa horizon. Pero naiwan pa yung liwanag sa langit. Maghrib na ba yan? Yes, maghrib na. No? Kasi ghurub asyams, lumubog na yung araw. Okay? So sabi natin, kapag lumubog na yung araw, dapat na kayong maglagot, magtapos ng inyong ayuno. Ngayon, kung hindi ka kabalo, di ka marunong, merong tumistigo. Alam ba, sabi natin, no? O nakita ko yung araw, lumubog na. No? O kaya, kung doon kayo sa lugar na merong masjid, mainam, may magsasabi sa inyo, no? O mayroon kayong maririnig na hudyat na Allah, ibig sabihin, lumubog na yung araw, pwede na kayong magputol ng ayuno. Eh, problema, paano kung umuwi kayo sa lugar na walang Muslim, kayo lang, no? Kaya alam nyo kung paano uriin yung lumubog na yung araw, tapos mag-aayuno kayo. Next slide po siya. Inshallah, huliin natin. Na. Okay, bas po. Ay, wala na, no? Okay. Ay, sabutin siya na mustahab, no, na ating madiliin ang ating pag-aayuno at ito ay makruha na ipahuli ito. Maliban kung meron kayo mabigat na daya. Halimbawa, no? Kayo ay truck trailer driver, no? Truck trailer driver. Tapos nagda-drive kayo, halimbawa, no? So ngayon hindi kayo agad makatigil. Wala kayong mapuntahang matigilan. Kasi halimbawa nagda-drive kayo sa disyerto. Ito usually natanong to sa mga ulama sa Saudi Arabia, no? So ngayon naghahanap sila ng gasoline station o kaya tindahan na pwedeng mabilan ng tubig o kung ano pa man, meron silang dahilan kung bakit sila magdi-delay. So merong ibang mga pukha tulad ng mga imam sa haram ang sinabi, paano mo lalagutin yung ayuno mo kung nagda-drive ka pa? Sabi, una tapusin sa intensyon tapos lumunok ka ng laway. No? So ayon sa kanila, ito ay bagay na pwede natin gawin. Ngunit tandaan nyo, makruha ayon sa kanila na ipahuli natin yung pagpuputol ng ating ayuno lalo kung nandyan na yung iftar. No? At meron pang nasabi na ito'y bid'ah kung ihuli natin kung wala tayong dahilan. No? Ito ay bagay na pagkatandaan nyo. Inshallah, putulin natin dito nung tayo lagpas na sa oras. No? Na wakuli ko lihada wa astaghfirullah li wa kum wa risa'im kullim bi kulli dhanbi astaghfiruhu innahu ghafurur rahim. Back to you, Sheikh Adnan.
Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulullah. Baka mayroon pa pong gusto magtanong, inshallah. Ustaz, entertain pa, inshallah. Paki-assist na lang, press. Inshallah mga kapatid, kung meron po kong paglilinaw, mag-raise hand lang po. Gawa naman po ang ating paksa ngayon. Inshallah, isara niyo na po ang ating classes pagbasa ng Kafaratul Majlis. Sa kadan?